Bawat araw po ay painit ng painit ang mga eksenang ganap ni former Senator Antonio Trillanes sa pag-expose dito sa pamilya ng mga Duterte. Abay talagang magliliyab yan dahil sariwang-sariwa pa sa kanyang puso ang hinanakit at mga pasakit na ginawa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong siya ay senador pa lamang. Inalila, inastigo, at higit sa lahat, sinira ho ang kanyang reputasyon at tila baga tinatanggalan ng boses para ho magsalita itong si former Senator Antonio Trillanes. To the point na pinakulong siya ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil #1 critics ho siya ng pamilyang Duterte. But anyway, ang matapang ay matapang talaga. Tingnan mo ngayon, hindi nila napatahimik itong si former Senator Antonio Trillanes. Talaga nga namang masasabi ko na kay former Senator Antonio Trillanes ang huling halakhak. Expose. #expose Duterte. Wow! Magic! Ngayon, eto na. Nanawagan na ho si former Senator Antonio Trillanes dito sa COA kasi ito yung content natin ngayon. Nanawagan ho itong si former Senator Antonio Trillanes na magkaroon ho ng special audit sa di umano'y 51 billion allocation budget ni Paulo Duterte sa 1st District na siyang ni-reveal ho ni Zaldico. So talaga nga namang nagka-interest na dito si Antonio Trillanes. Nung una, binatikos niya. Saan napunta yung budget? Talaga nga namang mapapatanong ka kung saan napunta ang budget. Kasi unang-una, ano yung naging proyekto mo? Kasi wala namang something unusual, something new pala, bago dito sa Davao. Wala namang kaming nababalitaan na may pinakamalaking infrastructure na napagawa. So, saan napunta ang 51 billion na budget na tinutukoy ni Zaldico if totoo man ho ito? Ako'y nagtatanong lamang. Diba kasi that certain money is very scandalous. Nakakaamoy talaga dyan ng matinding corruption. Kung totoo man itong statement ni Zaldico. But then anyway, bakit yung COA tahimik ano? Bakit yung COA tahimik? So ngayon basahin natin tong balitang to. Trillanes calls COA special audit of alleged 51 billion allocation for Paulo Duterte's district. Guys, hindi to buong Davao ha. 1st District lamang ho ng Davao. Kasi nakakaloka nga eh. 51 billion sa 1st District ng Davao. Ano yun? Holy Land? Ha? Talagang pag tinapakan mo dyan, parang kang nandoon sa ibang bansa. Anyway, basahin natin to. Former Senator Antonio Trillanes is asking. There's nothing wrong guys kung magtanong si Antonio Trillanes kasi karapatan niya din yon kasi taxpayer din naman itong taong to. So former Senator Antonio Trillanes is asking the Commission on Audit or COA to look into report that 1st District Davao City, which is represented by Paulo Duterte in the House of Representatives, received 51 billion when the lawmaker's father, Rodrigo Duterte, was the president. Kasi ito yung issue ni Zaldico. Diba itong si Paulo Duterte nagreklamo na I will not starve to death if you take my budget away. Sabi niya, kahit tanggalan niyo ako ng budget, hindi ako magugutom. Diba? Yan yung sabi ni Paulo Duterte. Kasi yung 2 billion na budget sa kanya every year, naging 500 million na lang. So ngayon, dito nag-react si Zaldico. Sabi niya, abay talagang hindi ka naman magugutom. Kasi in the first place, sobra-sobra yung natanggap mo. Yan yung sabi ni Zaldico. And the expose, the rest is yung 51 billion na hanggang ngayon ay yung tinatackled pa din. Pero, di ba sana, if totoong walang 51 billion, dapat sana agad-agad nagsalita ka. Kaso wala eh. Ano yun? Gumagawa pa ng panibagong script. Yan tayo eh. Anyway, sabi dito, kailangan itong special audit ng COA dahil anong klaseng proyekto yan? 51 billion? Question mark. Dapat nakapagpabahay na siya sa bawat mahihirap sa distrito niya ng ganong halaga. Pero nasaan yun? Wala naman tayong nabalitaan.
he said in a press briefing in Sunday. Kasi that kind of certain money, pwede na yung tumakbo as a president. Bakit? May balak ba itong si Paulo Duterte na tumakbo bilang presidente? Diba? Nakakapagtaka. Halos lahat naman sila eh. Ito si Sara Duterte. You know, nagkaroon ng napakalaking budget, confidential funds, even nung pandemic. Kahit itong si Paulo, diba? Ito nga yung ninangak ko sa inyo. Nagkaroon siya ng 51 billion sa huling 3 taon ng kanyang ama. That was 2020 to 2023. Nakakaloka. Diba? Kasi imagine mo na lang pandemic yan. Saan siya kumuha ng pondo na ibibigay dito kay Paulo Duterte nung time na yan? Tayo ay hirap na hirap sa vaccine, sa facility sa mga hospital. And then, to the point na nangutang na tayo dahil wala ngang budget ang bansa, bagsak ang ating ekonomiya. Diba? Yun yung pinakamasakit dito sa part na yan. Na tayo'y naghihirap habang yung isa inuulan ng sandamakmak na pera. Ngayon, there's nothing wrong naman na sa pagtatanong dito ni Trillanes kasi itong kanyang pagtatanong, tama lang din naman to na dapat magkaroon ng transparency itong COA sa atin. Anyway, Trillanes said the COA should scrutinize the project funded by the younger Duterte's congressional allocation. Scandalous amount yan at naamoy mo yung corruption sa transaction na yan. And anyway, paano din magsasalita ang COA kung binantaan ni former President Rodrigo Roa Duterte? Ito, papakita ko yung video. Guys, even though ito ay joke, talagang literal na dark joke. Kasi, ito, panood ko na lang sa inyo para gets nyo. Sino ba namang hindi matatakot dito? Putang ina yung kuha na yan. Litse. Kasi yung kuha, every time may mali talaga. Ano pa itong kuha na ito? So, mag-kidnap tayo ng taga-kuha. Lagay natin, torture natin dito. Sige kasi, sino ba gusto makulong ng ano? Pero yung pahirapan, ang ayaw ko yung pahirapan. Diba? Napaka-dark ng joke. Even it's joke, pero guys, nakakakabayan sa part ng mga COA, ng mga COA auditors, COA, yung mga nag-audit. Kasi guys, imagine nag-joke yung former president. So, iisipin mo as a COA, joke pa ba yun? Diba? Madaming mga COA reporters guys ang nategi, if you do not know lang. Madaming COA ang nadali. So, basically, presidente na yung nag-joke. Ewan ko, ang daming engot na tumawa. Diba? Presidente na ho yung nag-joke. Hindi ka pa ba matatakot nun? Oh my God, gising. And then, retweet yan ni Antonio Trillanes. Yung post ng CNN. Diba, sabi ng CNN, former Senator Antonio Trillanes is asking COA to look into the report in the 1st District Davao na nire-represent ni Paulo Duterte about sa issue ng 51 billion. Sabi ni Sunny Trillanes, Trillanes, isang linggo na ang isyong to pero tahimik pa rin si Pulong. Biglang nawala ang kasigaan. #Duterte Crime Family. Diba? Kasi there's nothing wrong naman kasi tama naman, right way naman yung pagtanong ni Antonio Trillanes na bigyan sana kami ng transparency. Yung COA should be accountable in this in this kind of situation kasi it is a big money, big amount. Napaka-scandalous nitong perang to. If totoo man ang sinasabi ni Zaldico. So, sana bigyan nila ng linaw. Diba? And then, wala namang masama sa pagtatanong ni Antonio Trillanes. Kasi karapatan din niyang malaman yan. At tayong mga mamamayang Pilipino kasi that is a public funds, public money, lalo na kapag nanggaling sa national budget. Diba? Anyway, pero ang tanong, bakit tahimik nga ba? Gumagawa pa ba ng script? Meron bang bantaan na naman na nangyari? Merong takutan? Maging makapilipino naman kayo, huy, kahit papaano. Diba? You are a public servant. You are meant to serve the public. Yun ho yung trabaho nyo. Hindi yung manggagasta kayo ng pera na hindi naman sa inyo. So, yan ba yung reason ng pagtatakbo nyo
dito sa ng Pilipinas. Ako yung nagtatanong lamang. 'Di ba? Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.